Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year mga ka-agri. Happy New Year, Marie. Happy New Year sa'yo, Christian. Kamusta naman naging holidays mo? It was great. Talagang nagkaroon ako ng time with my family and sabay-sabay namin sinalubong ang bagong taon. And together we said, goodbye 2015, hello 2016. Wow naman, FYI Christian 2016 is the year of Fire Monkey. Ano kaya magiging kapalaran natin ngayong taon? Kung ano pa man yan, I pray na sana good things lang po lahat. And Marie, we should maintain a positive outlook dahil kahit anong mga obstacles pa man ang ating pagdadaanan, ay ma-overcome natin ito. Yes, tama ka dyan, Christian. Anyways, today's episode is our first episode for 2016. And we will start the year with a bang. Yes, and on that note, Marie, isang special event ang ating ipifeature sa ating episode ngayong araw. Kung kaya andito tayo ngayon sa Sultan Kudarat sa probinsya ng Maguindanao. Yes, we are here for a very special occasion, Christian. Kaugnay ito sa kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng More Islamic Liberation Front. At pinangungunahan nga ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang aktibidad na ito bilang kinatawan ng Republika ng Pilipinas. At tinatayang na sa 25 million pesos ang kabuuang halaga ng mga proyektong agrikultura ang ipagkakaloob sa 6 na kampo ng MILF. Yes, at ang buong detalyeng yan ay aming ihahatid sa inyo maya-maya lamang. In the meantime, narito na po ang ating isang oras sa programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa ilalim ng masigasig na pangangasiwa ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Kaya atin ang sabay-sabay na tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soxergen! Magkamit ng dagdag na kaalaman upang sa palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soxergen, Agri Tayo, Soxergen, Agri Tayo, Soxergen, Agri Tayo, Soxergen. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Katulad nga po ng aming sinabi kanina, andito po ang ating team
sa Sultan Kudarat, Maguindanao para sa isang aktibidad na inyong natutunghayan sa aming likuran bilang bahagi pa rin ng government efforts na matamo ang tinatawag na true and lasting peace. At hindi lingid sa kaalaman ng publiko, Christian lumagda si Pangulong Noynoy Aquino ng isang comprehensive agreement on the Bangsamoro o CAB kasama ang MILF. At nakasaad nga sa CAB ang distribusyon ng socio-economic program, kaya may mga dala-dala tayong mga production support assistance gaya ng palay seeds, fertilizers at maging mga farm equipment. Ano-ano pa kaya mga interbensyong matatanggap ng ating mga benepisyaryo mula sa DA? Ating alamin sa Agri Balita ni Carl Ulises Aguilion. Tinatayang nasa 25.9 milyong pisong halaga na mga interbensyong pang-agrikultura ang ipinagaloob ng pamahalaang Aquino sa 6 na kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Mindanao ngayong araw, January 6 sa Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao. Mga kaagri, kasama po sa ating ipamamahagi ngayong hapon dito sa ating turnover ceremony para po sa ating mga kapatid na MILF ay ang ating mga palay seeds at kasama na po dyan ang ating mga fertilizer. Binubuo ang mga proyektong ipinamahagi sa MILF camps ng mga farm equipment gaya na lamang ng 6 na heavy-duty 90 horsepower farm tractor na may kumpleto ng accessories na nagkakahalaga sa 15.6 million pesos. 6 na units ng cassava grater, 6 na units ng corn sheller, 6 na units ng corn mill, at 6 na units ng hand tractor. Kasama rin sa mga ipinamigay ang 1,200 bags ng palay seeds, 1,200 bags ng fertilizer para sa palay, 1,200 bags ng OPV corn seeds, at 1,200 bags ng fertilizer para sa mais. Pinagkalooban din ang 6 na kampo ng mga planting material gaya na lamang ng fruit seedlings, coffee seedlings, at suete seedlings at guyabano seedlings. Mayroon ding ipinamigay na 18 kalabaw para magamit ng mga MILF member sa kanilang pagsasaka. Samantala, lubos naman ang kagalakan ng mga MILF leaders na nagbigay ng testimonya dahil sa mga nabanggit na mga interbensyong galing sa pamahalaan. Finally, in behalf of the beneficiaries of this livelihood assistance from the government, I am expressing our thanks and gratitude to the officials of the Philippine government and the MILF for their continued adherence to the peace process that made possible the delivery of this assistance to the Bangsamoro communities inside the 6 MILF camps. Thank you and wassalam. Ang probisyon na naturang agri-support ay bahagi ng normalization process na nakasaad sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB, partikular na sa Decommissioned Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF. Ang mga programang ito, ayon kay former Agriculture Secretary at Government Peace Panel member Senen Bacani, ay maaaring gamitin sa rehabilitasyon, pagsasaayos, at pagbuo ng isang mapayapa, masagana at maunlad na rehiyon para sa mga Bangsamoro. That's why we would like to thank in advance Secretary Alcala, the Department of Agriculture, as well as his people for helping out and trying to make this happen for all of us. Maraming salamat. Dagdag pa ng mga nagsalita sa nasabing palatuntunan na ang pamamahagi ng mga makinaryang pansakahan at iba pang interbensyon ay simula lamang ng pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga mamamayan upang maisulong hindi lamang ang agrikultura at pangisdaan ng rehiyon, kundi maging ang kapayapaan at kabuuang pag-unlad ng Bangsamoro. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soksergen. Ako si Carl Ulises Aguilion. Thanks, Carl! Ang provision of socio-economic programs mga kaagri ay isa sa annexes ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na nilagdaan ng ating Pangulo at ng MILF. At bilang pagtalima nga sa probisyong yan ay kasama natin ngayon ang mga recipient ng mga proyektong dala natin. At kanina lamang ay nagbigay na ng mensahe si Secretary Proceso Alcala. Ano kaya ang naging laman ng kanyang mensahe? Yan ay tinutukan ni Lito Mariano Salvo. Panauhing pandangal nga sa ating aktibidad dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao, si Agriculture Secretary Proceso Alcala bilang kinatawan ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Ipinahayag ni Secretary Alcala ang buong suporta ng pamahalaan sa pagsasakatuparan sa kasunduang pangkapayapaan na nauna ng nilagdaan ng gobyerno at ng MILF. At sa atin pong mga kasamahan
ayoko po na uuwi kami. Pinadala po kami dito ng ating minamahal na Pangulong Noynoy para iparamdam po sa inyo na ang ating pong Pangulo, ang ating pong pamahalang nasyonal ay handa at nagtutotoo sa usapin ng para sa ating katahimikan. He wanted to make sure na none other than the Secretary will represent the department para po kayang gumampan sa mga kailangan ng ating mga kababayan. Kaya po, nandito po ang inyong abang lingkod. Hindi po ito pangakong mapapako, but I want to challenge each and every member of MILF na hindi po tayo nagbibiruan dito. Ako po'y masayahing tao lang, ngunit I want you to really feel na ang pamahalang ito'y seryoso para mag-deliver po ng results. Anyway, ito po yung target ng Department of Agriculture. When we first came into office, sabi na po naman, we want to touch your heart, bridge the gap between the farmers and the department, and now we want to see result. Ipinangako rin ng opisyal na tutuparin ng pamahalaan kung anuman ang mga napag-usapan na nakasaad sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB, kaugnay ng Bangsamoro Basic Law o BBL. And I want to tell you also na hindi po namin kayo iiwanan. Hindi po kami papayag na kayo'y mag-produce lamang. Gusto po namin makapag-ani po kayo na mas mahigit sa inyong pangangailangan. We really wanted you to earn additional funds para sa ganun, magkaroon tayo ng laman ng bulsa na matiwasay po natin mapadala sa paaralan ng ating mga anak. Matiwasay po natin maitaguyod ang pangangailangan sa kalusugan ng ating mga salulahin. Sinabi rin nito na hindi titigil ang Administrasyong Aquino sa pagbibigay ng mga nararapat na interbensyon tulad ng mga pananim at mga makinarya na maaring magamit ng mga miyembro ng MILF sa pagpapabuti ng kanilang pamumuhay. Hindi po tayo tumigil sa pagbibigay ng traktora na. May kumpleto po itong mga kasama pong mga attachments at mayroon po kasamang mga binhi na tayong ipamimigay. Nagbigay din ng pagkakataon si Secretary Alcala na marinig ang mga hinaing ng mga miyembro ng MILF na nais nilang iparating sa pamahalaan. At narito ang naging highlights ng Open Forum. Mayroon bang pag-asa yung other areas na hindi included sa core, mayroon bang ganitong program? Yun lang. Mac, kunin mo yung lugar nila and then i-check natin kung saang region ang may coverage. Region 11 po. 11. Kay Ma'am Remy. Region 11, i-ayos mo, kunin mo yung telephone number, and then within the week po, may pupunta sa inyo magbabalidate. Okay po? Okay. Hindi, ganito man yun, ma'am, kasi may sistema kami. Idaan na lang dito sa coordinator namin sa Eastern Mindanao Front kasi hindi pwede na mag-direct kami sa inyo. Yun ang sistema po. Okay. No problem. Hindi magkano siguro. Kasi baka ma-demote kami dito kung mag-direct kayo sa amin. Yan ang gusto ko sa iyo. Very transparent ka. Okay. So, sino po ang susunod? Sige po, kayo po na nakatayo na. Ako si Alimuddin Migkampong. Alimuddin Isa sa mga tatanda dito sa Kampumar. Okay, Kampumar po. Ang tanong ko dito, ang mensahe ko dito, dapat ipaabot sa kani Nonoy na palakasin ang pasa ng BBL. Ito ang solusyon sa pag-ulat ng bayan. Ikalawa, parang naramdaman ko na mga Bangsamoro mahirap magkaroon ng land property. Ito nga. Sa ibig mo sabihin, may mga tao dito na walang natitil na lupa. Tama po ba yun? Okay. So through your leadership, amin pong i-connecta. Gusto po namin malaman, i-validate po nila kasi pupuntahan din po ni Nabin, ilan ba yung willing na magtrabaho. But we cannot promise you na andyan siya sa kalapit mo. There are places na nangangailangan, may mga government lands na pwede natin i-develop somewhere din dito sa Mindanao na kailangan natin i-develop through the convergence initiative of the government. So kung willing silang sumama papunta doon, that is the only way na pwede namin silang natulungan. Ito po ay convergence ng DA, DAR, DNR at saka po DILG. Pero we are designing new townships
para po sa production area. I-check po namin. Ayoko pong magsabi agad na ngayon na baka mamaya may nakomit na pong ibang tao kami doon. Basta po, as long as they are willing to be relocated, but for sure, mayroong silang hanap buhay, magkakaroon sila ng tatangyan. Okay po, sir. Salamat po. Sir, may isa pa po, yung pong inihingi niyang assurance na makarating kay President Noynoy na mapasa ang BBL. Sir, wala na po tayong duda na ang Pangulo po ay personal na nakikiusap sa mamambabatas na para po ipasa yung BBL. Ako po personally ay saksing buhay na gusto po ng Pangulo. But anyway, sasabihin ko po sa kanya, sa Sabado po baka kami magkikita, sasabihin ko po kay Pangulo na sir, ang message po ng ating po mga kapatid sa kampo ay dagdagan pa natin ng efforts para po maipasa yung BBL. Makakarating po, sir. Bali, may 4 na buwan ang sinabi si Secretary. Tapos posible na hindi po maitanim yung mga mais. Ang kinatatakutan lang po namin paminsan-minsan, yung mga seeds na binibigay, may expiry date. Bali, pag nangyaring nag-expire yan, itinanim namin. Bali, ang mangyari doon, walang aanihin yung mga kasama namin. Pag wala silang aani, bali, natural lang po yun na magtatampo sila. Kaya bakit binigyan sila ng mga seeds na hindi pala tumutubo? Bali, kung pwede lang po malalaman namin kung ilang buwan ang expiry date ng buwanin, kung walang nakasulat doon. Kung may nakasulat naman, sana mayroong follow-up doon sa mga technicians ng DA na magtuturo doon sa kung sinong gagamit yan sa mga seeds na yan para at least malalaman ng mga kasama namin na ganito ang proseso ng pagtatanim diyan. Kasi masasayang lang at saka lalong madadagdagan ang tampo ng mga kasamahan namin. Halimbawa kung wala silang aanihin. Tama. Magandang hapon po. Maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Napakagandang katanungan. Manong, ganito po ang ating gagawin. Magpapadala po kami ng technician sa inyong lugar para sa ganun. May turo lang po yung tamang proseso ng pag-i-stock ng seeds. Kasi sabi po sa akin ni Asik de Luna, ito po ay maganda pa rin yung germination ng pagsibol within the next 6 months. Ngayon, pero kailangan po tama yung storage. Pero ang aking pong suggestion sa inyo, may mga areas in your camps na meron namang may tubig. May sapa o kaya may spring. Kung hindi nyo po kayang itanim talaga lahat, huwag nyong pipilitin. Itago nyo lang yung hindi maitatanim. Pero yung pong kayang itanim po nyo. Para sa ganon, anong problema? Counting kailangan lang counting pang patubig. Itawag nyo po kay Director Bing Gatukan at patadala po kayo ng kaunting tulong sa bomba ng makina para makapagkaroon ng pandilig. Maliwanag po. Pag hindi po dinala kayo ni Director Bing, edi tawagan mo ako, ako naman na magdadala. Okay? At saka po, sir, maganda rin pong pinaalala ni Director. Ang department po ngayon, kayo po ay aming pinapakisuyuan, nalambing po kami. Pagka po napansin ninyo in your areas, ay mga mahigit na magdadalawang linggo na, 10 days na walang patak ng ulan, please notify the region kasi meron po kami nakadeploy na pera para po mag-cloud seeding. Every time na may makita pong seedable clouds, bomba po. Meron po kaming preposition na pong para sa cloud seeding, sir. Kaya magpatanim po kayo. Kung may mga areas na hindi talaga naging matagumpay, no problem. Ipa-validate lang po niyo sa region o kaya sa inyong municipal agriculturist, bibigyan po namin kayo ng replenishment. I-replenish po namin. Gusto ko po namin kayong kumita. Sa pangwakas na pananalita ng kalihim ay pinasalamatan nito ang naging presensya ng mga miyembro ng 6 na kampo ng MILF at umaasa nga ang opisyal na simula na ito ng matibay na ugnayan ng dalawang sektor. Maraming salamat po sa pagdalaw niyo ngayong araw. At sana po ay ito'y maging hudyat ng patuloy at maigting nating pagsasama sa mga programa na magbabago po ng buhay ng ating mga kasamahan sa Mindanao. Sinabihan din ito ang mga MILF member beneficiary na gawing kapaki-pakinabang ang bawat proyekto na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan sa pamamagitan ng DA.
Mga kaagri, hinamon niya po ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang mga miyembro ng 6 na acknowledged camps ng Moro Islamic Liberation Front na palaguin at pagyamanin ang mga proyektong kanilang natanggap mula sa Department of Agriculture. Matapos po ang 4 na buwan ay muling bibisita dito sa Mindanao si Secretary Alcala upang personal na tignan kung nagbunga nga ba ng maganda ang bawat intervensyong kanilang nakuha mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng DA. Mula rito sa Sultan Kudarat, Maguindanao, nag-uulat para sa Agri Tayo Soccer Gen. Ako si Lito Mariano Sanz. Maraming salamat Lito, at bago pa man nagsimula ang ating event dito ngayon ay nagkaroon na ng isang media briefing sa Cotabato City. At hinarap nga muna ni Secretary Proceso Alcala ang higit sa 60 media. At ating balikan ang naging press conference sa Cotabato City sa Agri-Balita ni Ms. Nelma Limba ang bulutto. Yes, Marie, bago nga ang formal turnover ng higit sa 25.9 million pesos na halaga ng proyekto sa 6 na acknowledged camps, ay nagkaroon muna ng isang press conference dito sa Cotabato City. Bukod kay Agriculture Secretary Proceso Alcala, kabilang din sa panel sina Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, DARFO 10 Director Lealyn Ramos, DAF ARMM Secretary Alexander Alonto at dating DA Secretary at miyembro ng Government Peace Panel si Secretary Senen Bacani. Isa sa mga itinanong sa mga miyembro ng panel ay ang kasiguraduhan kung ang mga ipinamamahaging intervensyon sa mga kampo ng MILF ay magkakaroon ng saysay. Ang tanong ko lang po, meron po ba kayong magkakaroon po ba kayo ng revisit doon sa area na pupuntahan ngayon? And then, meron po ba kayong matatawag nating system o measurement na pwede nating tingnan, i-assess or i-evaluate natin kung yun pa ay humana ba doon sa komunidad na yun, sa mga kampo ng MILF, yun pa ay kanilang talagang inalagaan yung mga binigay ng gobyerno. Kasi that is one way din na ma-convince natin yung iba to support yung BBL. Actually po, meron po kami mga ilan, mga nakunan ng intervention sa kanila. Pero ito na po yung pinakamalatukaw. Kasama po din yung mga iba po na ating po pinag-usapan. So after this program, mas malaki po yung improvement at mas mararamdaman po ng bawat ako at bawat communities. So ito po yung mensahe namin sa kanila na this will not be the first big event, but we will keep on monitoring this, and then pagkapos sila ay patuloy na nag-participate dun sa programa, hindi po kami titigil at hindi po kami papayag na hanggang production nila ng intervention. We are here to help communities hanggang sa marketing. Hindi po namin setting. Ma'am, yung monitoring na sabi nyo, there will be a monitoring team that will be put out na patuloy po mag-monitor. Naitanong din kay Secretary Alcala kung mayroon na bang specific locations kung saan itatanim ang libo-libong planting materials para sa MILF. Nakita ko kasi dito planting materials na kadami hindi nilibigay natin doon sa ating magsasaka mamaya. So, ito po bang mga planting materials na ito, meron na po bang naka-assign na lugar na pagkakanay? May sweeties. Kailangan ito, lalo na sa mga restaurant. Kailangan palaguin. Coffee seedlings. Importante din ito, no? Prutas, halos nakikita natin dito yung mga planting materials. Anong assurance dito ng mga makaka-benepisyo para alagaan nila, palaguin, para sa kanilang kabuhayan? Yung pong katulad ng mga prutas naman, hindi na po natin kailangan siguro na found na kung saan dadalhin. Kahit po sa local, madaling yung kape. Yung kayo pa, no? Pero yung pong kape, yung pong kasing kape, we have been importing a lot of coffee sa Pilipinas dahil nandito po yung magaling na ma-process yung pong Nestle. Billions of pesos po every year. I think we started with 7 billion a year ang i-import natin. So, ang laki pa po ng gap. So, 100% po na may bibili. And then, pwede po namin i-access. Yung pong Adswerte, would you believe? Would you believe, ha? Ang Adswerte po ay datihan ay ang laki yung ng atin pong ini-import Adswerte lang. Samantalang sabi ko nga po yan, tinamaan ng magaling. Ang Adswerte po, ang kulay ko lang sa tropo na may bata. Pero the reality is that, at kami po'y sobrang natuwa dahil dito po sa Mindanao pala, maraming IOP communities na may tanim na sa
ngunit hindi na-harvest, napapabayaan. So this time, integrate namin. At kaya po, mga siblings ngayon ng Atsuete, we want to expand more plantation ng Atsuete dahil alam po ng requirements. Buhat po ng itigil yung paggamit ng yung kung nakaka-cancer na pangkulay sa food processing, yung tawag doon, paggawa ng hamon, naging ang laki po ng requirements ng gamit ng Atsuete. Pwede po yung isang palengke fresh, pwede rin po na pinapowder po ito. Ang laki na po ng market, kaya 100% po na may gagamit po ng ating talaga. And kung nadadamihan po kayo dito, ako po kanina ay naumuntihan. Sapagkat we need some more, but we need the people here to show us na sila yung talagang totoong nagtatanim. At kung totoo po, dadagdagan po natin. Wala pong problema sa sulat. Lumabas din sa talakayan ang tungkol sa El Nino. Sir, kamusta po? Ano na po yung update ng effect ng drought ng ating dry season especially sa Mindanao, Central Mindanao? And are we expecting more of its worst effects sa March since we expect po tayo na mas mainit na panahon? Actually, yung Mindanao areas na tinamaan ng mild El Nino noong last year, second quarter last year, nabigyan natin sila ng tulong yung mga tanim at saka yung ibang programa natin. So, ngayon naman, nakapagtanim uli yung mga tao and let's cross our fingers. Tuloy-tuloy lang po. Kasi we are expecting na dapat by December, halos wala na. Pero up to now, ay tuloy po yung ulan. At this time, doon din po sa Central Luzon, napulong po yung lahat ng dams. So, hindi po pwedeng i-deny natin na kung magpapatuloy po hanggang Marso or June, yung kakulangan ng ulan ay may epekto po ito sa mga ginagawang magtatanim. But alam niyo po yung magsasaka, handa pong sumubay at magtatanim. Dahil po sa pamahalaan, in the 2016 budget, we have allocated several funds para po sa cloud seeding at saka po yung sa ating intervention if ever na may mga bugs na katamaan. Pero hindi po tayo tumitigil. Dahil lang sa umulan ngayon, titigil na tayo, tapos kuminit, saka na naman tayo o-control. No. We are sticking on the premise na kung tamaan tayo na mas mahaba, handa po ang pamang na tulungan natin sa sakit. Follow lang po, sir. Narinig niyo na po daw yung tumama na nabulkan sa South Cotabato. Kahit sa opisina mismo, meron kami daily monitoring, no? At pina-upload namin yan sa aming website at saka sa aming social media, Agri-Livestock Surgeon. So, in effect, hindi lang farmers ang aming pinapahanda, kundi, hindi lang minsan sa ating pinapahanda, pati yung mga farmers. So, kayo rin po, no? Nakatulungan ninyo kami na ma-alerto ang lahat ng mga magsasaka. Pero lahat ng nagtatanong kung magtatanim o hindi, ang sinasabi namin, magtanim kayo. Kasi kahit naman po sinasabi natin na mayroong forecast, kung pakiramdam ng mga farmers, kasi mas yung kanilang experience, walang tatalo doon. Magtanim kayo. Kaya kasi katulad na sabi ni Seth, nakahanda po kami na mag-replenish ng kung ano mang nasira. Ang importante lang, ibabalik yung 60 lap kapag nasira. Mas mahirap naman na dahil lang nag-a-anticipate tayo na may El Nino, hindi tayo magtatanim. So, pinapatuloy namin sila ng pagtatanim. At binibigyan namin sila daily ng sa aming mga radio program at TV program at saka sa website na ng information, forecast about the weather. Just recently, may dinagdag na budget ng COSEC sa amin for cloud seeding at saka repair ng mga small open pumping project and preparation for seeds replenishment. So, may advice na sa amin yun at nag-alert na rin kami sa aming mga provincial and local counterparts. Samantala, itinanong naman ni Noel Punzalan ng Philippine News Agency kung saan kinuha ang pondong ginamit para sa Farmers Assistance Program. We're talking about an initial 27 million for project.
Now, saan magagaling ang pera? Because OPA on that part has this sa Teatra project, yung magkakaroon ng mix up somewhere sa mga family pa. Wala po, ito po ay nanggaling po sa nanggaling po ito sa regular program ng Department of Agriculture. Wala pong lottery. Plus, tama po yung sinasabi kanina ng Secretary General na hindi po kami tumitingin sa approval lamang ng BPL. Dapat po, whatever happens to that proposal, tuloy po yung pagtutulungan ng kasalukuyang pamahalaan at ang ating pong pamunuan ng mga kapatid na gusto pong naghahanap ng yung total budget po, para sir, ang maganda po sa dating namin po ngayon, actually, naglambing po kami sa taga-OPA na isama mamaya sa programa yung Open Forum. Kasi we might be thinking of programs na palagay namin ay tama, ngunit hindi pala kailangan ng ating mga kababayan. There might be programs that might come up mamaya sa aming paghaharap na maaaring doon po namin bigyan ng special focus. Importante po, pag meron silang proposal, I'll make sure na magawa namin ang paraan na mag-deliver sa mga kapatid po natin para sa kanila. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant, ako si Nelma Limba Ambulodyo. Thanks, Miss Nelma, at sumainyo ang kabuuan ng mga pangyayari dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Bukod dito ay narito pa ang ilan sa mga istoryang aming inihanda sa inyo ngayong unang episode ng 2016. Muli po nating sasariwain ang naging paglalakbay ng ating programa nitong nagdaang taon na naging bahagi na ng buhay ng ating masusugid na taga-subaybay. At mga ka-agri, we will also give you a quick foretaste of our new and exciting segments. Kaya stay tuned lang mga ka-agri. Para sa ating second episode this year, sisimulan na natin ang serye ng ating Ulat sa Bayan. Makakapanayan po natin ang ating mga Agri-Pinoy Banner Program Coordinator at Special Project Head na mag-uulat sa atin ng mga accomplishment ng mga hinawakan nilang proyekto. At sisimulan po natin sa ating Cereals Unit na kinabibilangan ng Rice at Corn Programs, HBCDP at syempre ng Livestock. Yan na ang susunod sa pagbabalik ng Agri Tayo Soc Sergeant. Biscuit, water at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mami, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin nyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Kasalukuyan pa rin po kayo nakatutok dito sa ating programa. And this time, Fisha, tuloy-tuloy ang ating ikalawang litol ng ating mga balita. At bago matapos ang taong 2015, Marie, at maging ang pagsisimula ng 2016, ay ang dami na po ang ginanap ng mga mahahalagang aktibidad ang ating opisina. Isa na riyan ang trial shipment
ng kalamansi patungong Dubai, United Arab Emirates. Wow! Such an interesting story, Christian. Kaya atin nang alamin ang detalye ng balitang yan, pati na rin ang mga malalaking balitang agrikultura mula kay Miss Nelma Ambulento sa Cotabato City. Assalamualaikum, Miss Nelma! Assalamualaikum, Miss Marie and Christian. Tama kayo, marami nga tayong tatampok na balita ngayong araw, kaya narito na ang ikalawang bahagi ng ating Agri-Balitaan. Sa ulo ng ating mga nangungunang balitang agrikultura, mga local farmer technician muling sumailalim sa pagsasanay gamit ang non-formal education methods. Sunod-sunod na pagpupulong kaugnay ng nagpapatuloy na implementasyon ng enterprise projects sa Rehiyon 12, pinangasiwahan ng DA-RTCO 12. At matapos ang dalawang shipments ng Carabao Mango sa Dubai, UAE, Region 12, muli na namang nag-export din ng panibagong produkto. Ano kaya ito? Alamin! At para sa detalye ng mga balitang ito, narito muli si Miss Nelma Limba Ambulento. Narito na ang detalye ng ating mga balita ngayong linggo. Pagkatapos ng dalawang shipments ng Carabao Mango sa Dubai, United Arab Emirates nitong huling buwan ng 2015, muling nag-export ng panibagong high-value crop ang rehiyon. Ito ay binubuo ng 1.5 metric tons ng fresh calamansi. Para sa dagdag na detalye, makiagbalita kay Carl Ulysses Aguilion. Matapos ang dalawang beses na pagluwas ng Carabao Mango sa Dubai, United Arab Emirates sa huling quarter ng 2015, muli na namang nakipagtulungan ang Department of Agriculture 12 sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ito sa mga magsasaka sa pag-export ng 1.5 toneladang fresh calamansi. Ang produkto na patungo rin sa Dubai ay iniluwas noong ika-27 ng Disyembre para sa buyer nito na Elite International na pareho ring buyer ng Carabao Mangoes. Nagmula ang mga fresh calamansi sa mga grower nito sa mga bayan ng Esperanza at Lambayong Sultan Kudarat at Matalam North Cotabato. Lubos ang kagalakan ni Nash Jihani Umbi, ang consolidator ng naturang produkto, kung saan ayon sa kanya ay malaking oportunidad ito upang masolusyonan ang isa sa mga malalaking balakid sa industriya ng kalamansi. Ito ay ang kawalan ng tiyak na merkado. Dagdag pa nito, kung ang kanilang kapwa kalamansi farmer ay walang buyer, posibleng hahayaan na lamang nila ang kanilang mga produkto na matuyo o ma-decompose sa kanilang mga production area. Samantala, binigyang diin naman ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na ang pagtulong ng DA-12 ay hindi lamang nakasentro sa pagbibigay ng interbensyon sa mga magsasaka, kundi sa pagtulong na rin sa kanila upang makahanap ng mga mamimili lalo na sa pandaigdigang pamilihan. Kung matatandaan, noong November 29 lamang, nakipag-ugnayan ang DA-12 sa mga mango planter na mga kasapi ng Region 12 Mango Industry Development Council Incorporated para sa shipment ng Carabao Mangoes sa kaparehong buyer sa Dubai, pati na rin sa follow-up shipment ito ng abot sa 1.5 tons noong December 17. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soksargen. Ako si Carl Ulysses Aguilion. Sa iba pang balita, upang mas mapalakas pa ang kanilang hanay, muling isinailalim sa isang capability building ang higit sa 100 local farmer technicians ng Rehiyon 12. Ano-anong mga karagdagang kasanayan kaya ang kanilang nakuha? Tunghayan sa Agri-Balita ni Chad Muniez. Upang mapabuti ang facilitating skills ng mga local farmer technicians, sumailalim ang mahigit sa 100 LFTs ng Rehiyon 12 sa isang capability building na ginanap kamakailan sa General Santos City. Layunin na naturang training na makapacitate ang kaalaman at skills ng LFTs at maibahagi rin nila ang kanilang kaalaman sa kapwa LFTs sa pamagitan ng non-formal education methods and approaches, team building exercises, group dynamics, energizers na may kaugnayan sa pagkandak ng Farmers Field School, rice production at crop protection at ma-improve ang kanilang effectiveness sa pag-implement ng programa. Samantala, naging bahagi rin ng programa ang assessment ng rice production status ng bawat LFT sa taong 2015. At dito napag-alaman kasama si OIC Chief of Operations Fe Ibanez na bahagyang tumaas ang ani na umaabot sa 5.4 metric tons bawat munisipyo at ang iba naman ay bumaba dahil na rin sa iba't ibang kalamidad tulad ng infestation ng daga at ang kakulangan sa patubig dulot ng tag-init. Hinihikayat naman ni Ms. Ibanez ang mga LFTs na ipagpatuloy ang kanilang pagtulong sa kapwa nila magsasaka
at upang umangat din ang kanilang ani at kita. Pinasalamatan din niya ang mga ito dahil malaki ang kanilang naitulong sa pagsasaka kasama ang mga agricultural technicians. Dagdag pa rito ay nagkaroon din ng election of officers para sa Regional Federation of LFTs kung saan naging presidente rito si Florante Racosas ng Esperanza, na siya ring LFT National Treasurer, at si Adonis Umbid ng Banga bilang Vice President. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant, ako po si Chat Nunez. At sumainyo ang ikalawang bahagi ng ating Agri Balitaan. Susunod. DARPCO 12 pinangunahan ang serye ng pagpupulong hinggil sa implementasyon ng enterprise projects sa Rehiyon 12. Ang detalye ng balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng Agri Tayo Soc Sergeant. Isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinakaapektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Nino taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Nino, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng kemikal sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang kemikal na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at Pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may pulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka,
Dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Formal na tinanggap ng mga cluster member ng production of cassava granules and marketing project ng South Cotabato ang 5 traktora noong January 7 sa ginanap na turnover ceremony sa Polomolok, South Cotabato. Mismong ang mga opisyal ng Polo sa Mahangnayon Multipurpose Cooperative, Self-Reliant MPC, San Jose MPC, Pobosilia MPC at Topland MPC ang tag-iisang 4-wheel drive tractor na may kasamang implements. Ipinahayag ni Polo SNMPC Chair Raul Herrada ang kanyang pasasalamat sa partnership ng DA at ng South Cotabato PLGU dahil sa proyektong ito at ang paggabay ng National Project Coordinating Office, Project Support Office Mindanao at ang Regional Project Coordinating Office 12 sa patuloy na positibong implementasyon. Naging saksi sa turnover ceremony ang mga lokal na opisyal gaya na lamang ni na board members Vicente de Jesus at Romeo Tamayo ng South Cotabato, mga kawani ng PLGU South Cotabato, RPCO 12 at mga kasapi ng media. Inaasahan na sa mga susunod na buwan ay magkakaroon naman ng kaparehong seremonya para sa pagbabahagi ng truck, moisture meter at marami pang farm inputs. Balitang PRDP pa rin isang serye ng workshop consultation sa Priority Enterprises para sa 2016 allocation kasama ng inventory ng CFAD sub-projects na eligible para sa IREAP component ng Philippine Rural Development Project ang isinagawa para sa 4 na lalawigan ng rehiyon. Ito ay unang ginanap sa Coronadal City noong January 5 para sa South Cotabato na sinundan ng Sarangani January 9, Sultan Kudarat January 12 at North Cotabato January 13. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan ng mga municipal agriculturist, municipal planning and development coordinator at iba pang mga kawani ng bawat lokal na pamahalaan ng mga nabanggit na lalawigan. Ayon kay IREAP Component Head Danilo Centilla, hindi maikakailang performer talaga ang Region 12 sa pagkuha ng mga proyekto sa IREAP dahil na rin sa production of cassava granules and marketing project ng South Cotabato at inaasahang susundan pa ito anya ng production of green coffee beans ng nabanggit pa rin na lalawigan at ang virgin coconut oil ng Sarangani kung mabibigyan na ng no objection letter ngayong buwan. At para sa ating national news, sa panayam ni Karen Davila sa ANC, ipinahayag ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na ang aplikasyon ng geotagging technology sa mga proyekto ng DA lalo na sa Philippine Rural Development Project o PRDP ay isa sa maituturing niyang legasiya bilang kalihim. Like now, the department does geotagging. Yeah. Okay. Ito po, Department of Agriculture ang unang nagsulong. At ito po yung dahilan kung bakit yung transparency na dala natin. Alam po natin na talamak ang mga ghost projects before. Ngayon, lahat po ng proyekto ng kagawaran, hindi po ako papayag na walang nakalagay ng geotagging doon sa kanyang proyekto. At even sa Mindanao, na noong una ay talamak ng mga ghost projects, na-solve po namin together with the LGUs, na ipaliwanag po natin sa LGUs na katulong natin sa pagsusulong. Devolve po ang agriculture. And I think this is also one of the best result ng nagawa po natin sa kagawaran. Hindi po natin pinabayaan at tinignan na devolve naman yung mga technicians at saka mga municipal agriculturists sa local government. Pabayaan natin sila. Instead of doing that, I asked the permission of the President, binigyan tayo ng budget, niretool natin. Kasi after po ng 2010, yung pong mga agriculturists, driver na ng konsihal, kasama na ng vice mayor, hindi na po gumagawa ng agrikultura. Okay. Niretool po natin yan at alam ng Pangulo. Ang PRDP ay ang pinakamalaking World Bank-assisted project sa bansa na nagsimula sa panunungkulan ni Secretary Alcala.
Samantala, sinabi rin ng kalihim na naging maganda ang kanyang performance bilang DA Secretary dahil unti-unti nitong naibalik ang tiwala ng mga magsasaka at mangingisda. Kung kayaan niya, deserve niya ang gradong mas mataas pa sa 85. At sumainyo ang kabuuan ng ating mga balita ngayong linggo. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo, Sock Sergeant.
Congratulations mga kaagi! Umpisa pa lamang po ito ng ating isang taon na namang pagsasama. At upang hindi po kayo mauli sa mga sariwang impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng DA, please visit regularly our Facebook account and other social media pages. Sabado po mga kaagi ay sana po palagi ninyong panoorin ang ating programa mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets. At kung may mga katanungan po kayo sa programa at proyekto ng Department of Agriculture o kung may mga technologies po kayong nais na i-feature dito sa ating programa, ipadala lamang po sa aming hotline number. Mga kaagi, nananatili pong bukas ang ating tanggapan para sa inyong mga nominasyon para sa Gawad Saka Search 2016. At narito po ang mga kategoryang maaari ninyong salihan. The search is on for Gawad Saka 2016. Here are the categories. For individual categories: rice farmer adopting rice-based farming systems, corn farmer, coconut farmer, sugarcane farmer, high-value crops farmer, agricultural entrepreneur, organic farmer, fisher folk for fish culture, fisher folk for fish capture, large animal raiser, small animal raiser, young farmer, agricultural scientist, and agricultural researcher. For group categories: farm family, young farmers organization, rural improvement club, city or municipal agricultural and fishery council, provincial agricultural and fishery council, barangay food terminal, LGU operated, barangay food terminal, non-LGU operated, and fishery and aquatic resources management council. For more information, please visit your local agricultural offices or the Department of Agriculture, Regional Office 12. Muli po naming pinaalalahanan ng ating mga magsasaka at mangingisda na magparehistro na sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Sumangguni lamang po sa pinakamalapit na Agriculture Office upang kayo ay matulungan na makapag-fill out sa application form. Samantala, narito po ang sneak peek for our next week's episode. Nakamamangha at makalaglag pa nga mga tanawin. Kakaibang mga pasyalang kikiliti sa inyong natutulog na damdamin. At mga lugar bakasyunang top picks puntahan ng karamihan. Sama-sama na nating tuklasin ang gandang hinabit-inukit ng ating inang kalikasan. Agri Tayo Soxurgent proudly presents Agri-Turismo. Next Saturday mga kaagri, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Soxurgent.